After school, 70 degrees outside. So, medyo maganda ang panahon. Although medyo mahangin, pero my grandkids wanted to play outside. So, sinamahan sila ng anak ko habang ako naman ay nasa loob ng bahay. Dahil ako'y nagkikrave ng biko. So, nagluto ako ng biko. Kaunti lang ang niluto ko, 1.5 cup lang. Pagkaluto niyan, ang kinain ko isang platito. Tapos, nasawa na ako, binalik ko na lang ulit sa rep. Sabi ko, pagka nagkikrave ako, mag-iinit na lang ako. So, ayan lang. Wala akong red sugar, kaya yan ang ginamit ko. Sarap ng buhay ng aso namin. Tulog ng tulog. Tulog ng tulog. Ayan na. Matutulog na nga. Gabi na nga eh. Pag gabi, dyan na siya natutulog sa kwarto namin. Maaapakan ko yan pag gumising ako. Ang mga katulog na katulog, kahit anong tawag mo. Eh, minsan nananakawan na, tulog pa. Ayan, kinabukasan, ito na ang aming senaryo. Kailangan gisingin ko si Mila ng 6:15. Tapos subuan ko kasi ayoko siyang umaalis nang hindi kumakain kasi mga ngayaya talaga. Kaya habang sinusubuan ko, susuklayan ko pa yan, aayusan ko na siya ng kanyang buhok. Kasi 6:15 na nga, aalis sila ng bago mag-7. Eh, mabagal kumain yan. Yung dalawa niyang kuya, hindi na kumakain yun. Kasi minsan sa school na lang sila kumakain. Libre kasi silang pagkain sa school nila dito sa Amerika. Libre silang pagkain ng almusal at saka tanghalian. Tapos, pag uwi nila hapon, mga 2:30, uwian na sila ng hapon. So, kaya si Mila, inaasikaso ko talaga yan para makakain siya at makainom siya ng milk bago siya pumunta sa school. Alam mo na, ang bata, pag nasa school na, wala na, kulandit dito, kulandit doon, makalimutan ng kumain. Ayoko mga ngayayat yan eh. Pag hindi naasikaso ang pagkain niya. So, ayan, sabay-sabay na, nagpapakain, nag-aayos ng buhok. Tapos niyan, pagkatapos ko niyang, patapos na niyang, habang pinapakain ko pa siya, bibihisan ko na rin yan. So, inaayusan ko nga siya ng buhok. Ako'y aliw na aliw. Palibasa, wala akong anak na babae. So, buti na lang, meron akong isang apong babae. Diyos ko, mio, Lord eh. Kahit noon, pangarap ko mag-anak ng babae. Hindi ako nag-anak. Sa kasamaan palad, hindi ako nag-anak ng babae. Pero napakaswerte ko naman, nag-anak ako ng lalaki. Kahit na lalaki yung naging anak ko, I'm the luckiest mother in the whole world. Masasabi ko talaga, wala akong masabi. Kasi nga, napaka-maasikaso ng anak ko, wala ako talagang masay. At hindi naman ako ginagawang katulong dito at hindi rin ako ginagawang kung ano-ano lang. So, nasa sa akin pa din. So, ayan na. Dapat hindi siya magsusuot ng ganyan. Pero masyadong bougie. Masyadong maarte yung apo ko. Dapat hindi siya magsusuot ng ganyan kasi may PE sila pero gusto niyang magsuot ng ganyan. Kasi, ewan ko dyan, napaka-arte. Basta namili ng damit paggabihan bago pa lang matulog sa gabihan, magpipili na ng damit yan. Kasi mag-aaway kayo pagdating ng umaga. Sabi ng nanay niya, whatever. Sabi ko, she's not supposed to wear that because she can wear boots in that or sandals or boots or other shoes that she can wear. Not the rubber shoes because her clothes is kind of pretty. But she wanted to wear it so she needs to wear rubber shoes, tennis shoes because she has PE today. So, ayan na nga. Tapos na siyang kumain. Pagkatapos siyang kumain, hindi pa tapos kumain. Sabi ng tatay niya, what happened to you? You're 1 year there already. Oo, sabi ko nga, malapit na mag 2 years. Andyan pa rin, kumakain pa rin. Nakaayos na at nakabihis na lahat na andyan pa rin sa kama. Diyan na yan nag-aalmusal talaga. So, ayan na. Paalis na yan. Hindi yan papasok hanggat hindi nakakapag-goodbye and I love you sa akin. So, ayan. Pangalawang beses niya nang balik-balik sa kwarto. Sabi ko, you already come here 2 times already and you said, bye and I love you. Diba, paulit-ulit.